Aside mga boss, welcome back sa ating channel muli, July Ems. At para sa episode naman natin for today, share ko na naman ulit yung iba't ibang technique para mabilis kang matuto sa pag-overhead plastering. Although ginawa ko na itong overhead plastering, siguro pa 3 times ko nang ginawang tutorial to. Siyempre, marami tayong mga new subscribers, marami sa ating mga bagong followers. So kaya naman, uulitin ko lang ulit para na sa ganon, mapanood ulit nung mga hindi pa nakakapanood. At syempre, marami din sa ating nanonood na hindi naman natin subscribers, followers. So kaya naman gagawa ulit tayo ng tutorial dito sa ating overhead plastering. So ayan, kung gusto niyo matutunan at gusto niyo pang makakita ng iba't ibang video na tutorial about sa construction idea, subscribe niyo lang mga boss yung ating channel, July Ems, at pakiki-follow na rin yung ating FB page, July Ems. So maraming salamat sa inyo. At syempre mga boss, so bilang pagbalik tanaw loob nung tinutulong ko para sa inyo mga beginners, sa mga nakakapanood, isa lang ang wish ko mga boss huwag niyong i-skip pag may napanood kayong ads dito sa ating YouTube channel. Huwag niyo po siyang i-skip nang sa ganun, malaking tulong na rin po ito para sa akin. So yun lang mga boss. At so yan na nga mga master boss. So bali for this episode natin for today ay overhead plastering tayo. Magpapalitado tayo nitong mga biga natin. So as you can see, yan yung tinalis natin. So bali meron siyang allowance for plastering para sa ating overhead. And then ang gagawin natin mga bossing, first of all, syempre kailangan muna nating tiktikan yung ating biga. Titiktikan natin. And then pag natiktikan na natin, lilinisin muna natin siya bago natin rebukadahan. Pero pag bago natin rebukadahan, babasahin muna natin siya. So para kapit na kapit yung rebukada natin at talagang makakasecure tayo na hindi kakapak yung palitada natin. So yun mga boss, bali yung mga sekreto na ibibigay ko sa inyo pagdating sa mga overhead plastering. Unang-una, syempre kinakailangan meron kayong salamin. Okay, like this. At then, meron kayong ganitong klase ng long sleeve. And then, ito kasi ultraviolet rays jacket. Nabibili ito sa Lazada. Ginagamit ko to, lalo na pag tag-init. Kasi may ano siya, may hood. O, kita nyo, may hood and then may cover pa yung muka, no? So para hindi tayo matalsikan ng halo. And then isa pang mga tips na ibibigay ko sa inyo mga bossing, kinakailangan unang-una pag nagagawa tayo, nagpa-plastering ng overhead, kinakailangan mahaba yung pasensya natin, lalong-lalo na sa mga beginners na mason, kasi kapag maigsi ang pasensya mo sa overhead, masisira yung diskarte mo. Kinakailangan tsatsagain mo, magsisikap ka, pag-aralan mo mabuti yung overhead plastering, kasi nandito na yung malalaglag yung halo mo, ayaw dumikit ng halo mo, tapos yung halo mo kung saan nagtatatalsik. Hindi natin maiwasan yon kasi overhead yan, no? So kaya kinakailangan relax ka lang. Pagdating sa tungtungan natin, kinakailangan saktong-sakto at komportable kayong kumilos. Wala akong sasabing height ng tungtungan, basta ang importante, komportable kayo, na kinakailangan yung pinapalitadahan nyo is dapat yung tungtungan halos kapantay nung mata nyo, yung biga, yung ilalim ng biga, kapantay ng mata nyo. Para sa akin mga boss, doon ako komportable para nasisilip ko yung biga, yung aking pinapalitadahan kung ayos na ba siya. So ganon, bahala na kayo sa tungtungan, basta gaya na sabi ko kung saan kayo komportable. And then, ang sumunod naman syempre yung kinakailangan mga boss, yung pilantek ng ating mga kamay. Ayan. Ito mga bossing, itong pumalit sa akin yan, newbie mason lang yan. Kumbaga OJT. In the future, mason niya, kita nyo, siya yung tawag dito, nag-scratch coat or nagre-rebukada ng ating mga beam. Ayan. So kinakailangan dyan tayo mag-uumpisa sa pag-scratch coat para yung kamay natin is
masanay ng pagpaltok sa overhead. Kinakailangan yung kamay natin is malambot lang, relax. Yan. Overhead plastering, one of the very toughest o pinakamahirap talagang isa sa pinakamahirap gawin sa pagpapalitada, lalo na pag malapad yung beams. Andiyan kasi yung hassle, lalo na pag beginners ka talaga. Alam mo, nung una mga boss, naalala ko, nung bago pa lang ako nag-aaral, nag-uumpisang mag-overhead plastering, talaga namang yung kutsara, itinatapong ko sa galit ko, sa asar ko, kasi mabilis mag-init yung ulo ko doon talaga dati pag nag-overhead. Tapos dati, may nakakasabay ako, matanda. Actually, foreman namin dati. Magkatabi kami nagpapalitada ng slab, overhead. Nagagalit siya sa akin kasi yung halo na pinapalto ko, sa kanya napunta. So alam nyo, kaya naman talagang pag natuto kayo ng overhead plastering, napakasarap sa pakiramdam. At so yun na mga master boss. So bali, ito na yung ating beam na papalitadahan. So kita nyo, naribukadahan na yan. And then after nating maribukadahan, so ready na for plastering. Kinabukasan natin papalitadahan para kapit na kapit yung ating rebukada, no? So may iwasan natin yung kapak. And then, bago tayo mag-start ng plastering, babasahin muna ulit natin yung ating beam. So para hindi mapersa yung halo na matuyo. Pagdating naman sa layout mga bossing, ang ginagamit namin is tanse. So bihira kami gumagamit ng plywood kasi ang plywood okay naman sana, mabilis. Kaso nga lang, may disadvantage siya, no? So kasi pag yung plywood tinapal natin dyan, pagtanggal natin nun, may mga natatanggal na halo. So minsan hindi siksik yung pinakagilid niya. And then doon nag-uumpisa yung kapak. So papaltukan na naman natin, doble trabaho. Pero it's up to you mga boss. Kung gusto niyo gumamit ng plywood, bahala kayo. Kami, tansi lang palagi yung ginagamit namin, lalo na papalitadahan yung siding, sabay na yung siding, so hindi namin kailangan gumamit ng plywood kasi may iwanan pa to. So sabay-sabay na yan, overhead and then siding. Yan, ganyan lang yung layout. Tapos, kuha lang kayo ng level, kung saan kayo dapat kumuha ng level. Tapos, parehasin nyo lang yung sukat, yung lapad, okay na yan. Make sure lang mga boss, yung tansi nyo is batak na batak. Ha? Hindi palong-palo, master ha. Yan. Hapit na hapit, so para hindi siya lumundo. Okay, so ready na tayo. At so yun mga bossing, so pagdating naman sa mga halo natin, kinakailangan medyo malambot lang. So wag yung matigas na buo-buo. So para maganda yung kapit at saka madali siyang ipaltok. And then yung kutsara natin, kinakailangan mga bossing, makinis, malinis ha. Na walang semento na buo-buo, kita nyo makinis yung kutsara ko. Kasi pag meron niyang mga semento na nakadikit dyan, so pagpaltok natin, makaka-apekto yun sa ating pagpaltok. So hindi natin na makokontrol yung halo kasi magdidikitan. And then yung handle ng kutsara naman, mas maganda, mas mahaba. So pag mas mahaba kasi yung handle ng kutsara natin, mas maganda yung swing ng ating kutsara kaysa dun sa maikli. Saka yung pagpaltok natin talaga namang swabing-swabe, smooth lang. And so ito mga master boss, isang tip natin sa posisyon. Kinakailangan, pag nandito yung ating papaltokan sa kaliwa, left part, mga bossing, kinakailangan yung posisyon natin, yung ating kanang paa is dito para maganda yung ating posisyon. Okay? Tapos, huwag nyo kalimutan magsalamin. Kung gusto nyo magsalamin kasi may tendency tayong mapuwing nung mga talsik na halo kuha ng ating talsik. Tapos, pagkuha nyo ng halo, mekos-mekos nyo lang yan mga boss. Mekos-mekos ganyan. And then, nakuha ng halo sa unahan. Ganito. Pagpaltok nyo mga bossing, yung halo natin nandito sa loob ng kutsara. Inner part, outer part. Pero wala yung loob, walang labas. Tawag ko lang yun. Inner part, outer part. Okay? So, kaya umpisahan natin yung pagpaltok. Mekos-mekos. Yung ating kamay natin dapat, relax lang yan mga boss. Pag ito, pagpaltok mong ganyan, itututok mo lang kung saan mo gusto maligtin. Then, paltok. So, ganun lang mga master boss. Relax ang kamay. Ganyan. So, gano'n lang yung ating pagpatok. Smooth lang, smooth. Yan. Dahan-dahan lang. Ganyan. Tapos yung pwersa ng pagpaltok natin, mga bossing, huwag masyadong malakas. Kasi pag malakas, kakalat na yung ating halo. So, sakto lang. Hindi masyadong malakas. Hindi naman mahina. Relax lang, parang ganyan lang. O, pasipul-sipul ka lang, mga boss. Gano'n. Gano'n lang. Saka yung katawan nyo, relax lang, relax. Tapos yung halo nyo, pag ayaw dumikit, titimplahan nyo lang ng magandang halo para umapit.
Tapos, yung pagpaltok natin ng halo, mga bossing, kailangan pakabig sa atin. Pakabig, papunta sa atin. Hindi pala yung papunta doon. Kumbaga parang kinakabig mo yung halo mo. Ganyan, no? Papunta doon, no? Papunta sa kaliwa. Papunta sa atin. Yan, ganyan lang. Tapos, kakayudin mo yan, mga master boss. Dahan-dahan lang ang kayod. Yan, para hindi na tayo mahirapan magpara mamaya. Sisilipin mo yung tanse. Kung awas na yung halo, pag sobra na yung halo, tabasin mo na agad. Ganyan. Okay, mekos-mekos. Paltok. Ganyan lang. Okay, cut. So yan bali mga boss, no? So ang technique natin, so pag napaltukan nyo na yung overhead, gagawin nyo, hahagudin nyo ng rodela. Pagkatapos, uunahin yung paltukan yung mga kanto. Pag halimbawa may kasabay siyang siding, unahin nyo yung kanto. So para mabilis nyong mabubuo yung overhead, yung pinakakanto niya. So ganun lang yung isang technique para mabilis yung pagpapalitada natin sa mga beam, lalo na kung may overhead at siding na magkasabay. So ayan mga bossing, so bali ang gagawin natin ngayon pag puno na, babarahin na natin. So bali ang technique natin para mabilis nating mapuno itong ating pinapalitadahan, unahin nyo muna yung kanto, tapos patras kayo or paabante. Pagkatapos, kayudin nyo na agad siya na hindi lumalampas sa tanse. So para hindi tayo mahirapan magbara mamaya. At syempre pag matigas na, so mahirapan tayo magbara. Bawasan yung ating mga sobrang halo. So kaya naman pagkapunas nyo, pagkapaltok nyo galing sa corner, kayudin nyo na agad na halos pantay na sa tanse hanggang sa mapuno. Tapos pag kulang pa, balik ulit kayo sa umpisa. And then patras. Nang sa ganon, habang pinapaltokan nyo itong inumpisahan nyo, pag patras kayo ng patras or pabante, natutuyo na to. So ganun yung technique para mabilis mapuno. And then babarahin nyo na yan. Bahala na kayo kung anong gusto nyo gamitin pambara. Aluminum, basta tuwid. Okay, so sa overhead nya, yung maiksi lang na pambara, bahala na kayo kung anong gusto nyo gamitin.